Excited ba kayo sa laban ni Pacquiao? Konting trivia. Gusto niyo ba ng konting kwento? Meron akong kakilala. Hindi taga rito na pastor. Taga Manila. Tuwing may laban si Pacquiao, ang aga matapos ng service. Huwag kayong mag-alala, agahan ko rin. Request ni engineer eh. Kasi engineer. Kasi engineer. Nakabukas na yung TV ni Kong Don. Oh. Hindi naman ako KJ eh. Baka gusto niyo mag-enjoy. Gusto ng Diyos na mag-enjoy tayo. Amen? God gives us all things to enjoy. Well, good morning! At kahit na ang panahon ay makulimlim, ang ating apoy sa ating kalooban ay naglalagablab. Amen? At patuloy tayong natututo sa ating mga pakikinig ng salita ng Diyos. At so far, alam ko, meron kayong naiintindihan tungkol sa kalayaan na meron tayo kay Kristo. Amen? At napakahalaga na maintindihan natin yung isang abilidad na yon dahil ngayong taon ang ating tema ay His DNA. Diba? God's divine nature ability. So, yun ay nasa atin dahil sabi sa 2 Peter, diba? Na binigay niya sa atin yung divine nature dahil sa promises at dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya nga isa sa mga abilidad na nasa iyo, abilidad na meron ka kapag nakipag-isa ka kay Kristo, ay ang kalayaan. Kalayaan na merong batas. Kalayaan hindi para sa sarili mong kagustuhan, kundi kalayaan para sa kalooban ng Diyos. Amen. Kasi noon, nung wala pa si Kristo, wala pa tayo kay Kristo, wala tayong choice, kundi gawin yung ating sariling pagnanasa. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, meron na tayong kakayanan na talikuran yung lumang tayo, right? Yung lumang tayo na walang pakinabang sa atin at harapin at tuparin, gawin yung kalooban ng Diyos na inilatag niya sa atin. Basahin natin sa Ephesians 2:10. Binanggit ko to last time bago tayo mag-pray. New King James. NLT pala. NLT. Basahin natin sa NLT. Nice. Galing naman ni Lance. Parang kinakabahan ako pag nagsasaling ka. Pero kaya mo yan. Sabi dito, for we are God's masterpiece. Amen? Pag sinabing masterpiece, ibig sabihin, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Kasi masterpiece ka. Right? Pastor, bakit? Kung anong nararanasan ko sa buhay ko na parang hindi naman ako masterpiece. Well, dahil hindi mo pa naiintindihan kung sino ka kay Kristo, sinusunod mo yung sarili mong pagnanasa, kaya mula sa masterpiece, nagiging master showmay ka na lang. Hindi mo nakukuha yung full potential ng buhay na pagkakalikha sa'yo ng Diyos. Amen? Pero dati yon. Amen? Ngayong natututunan natin kung sino tayo kay Kristo, ano yung kaya natin gawin, ano yung meron tayo sa Kanya, bumabalik tayo dun sa estado na yon, yung pagiging masterpiece. Pakisabi, masterpiece. Yan, di ba? Narinig niyo yan sa mga, di ba, sa mga gawa ni sino nga yun, nag-drawing na pag ganun? Sa, nakahiga siya, yung ceiling sa sa isang simbahan. Sino nga yan, Hugo? Yan, si Michelangelo. Hindi yung nasa Ninja Turtles, ha? Diba? Ang tawag dun sa ginilikha niya ay masterpiece. Bakit? Kasi maganda. Perfecto. Yan. At ganun din yun yung description sa atin ng salita ng Diyos. Diba? Kayo na lang ang bahala kung tatanggapin yun o hindi. Merong kalayaan. Kaya ang kalayaan mo ay tanggapin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo. Amen? Sabi diyan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Amen? So, kung kayo ngayon ay na kay Kristo, bago ka na.
Bago ka nang nilalang, hindi ka na yung katulad nung dati. Kaya wag mo nang sabihin, ganito talaga ako. Hindi. Kailangan mong tuklasin kung sino ka kay Kristo. Ay, ito na pala yung bago kong katangian. Kaya ko na palang magpasensya ng mahaba kahit naubusan ako ng pansit. Diba? Minsan ganun eh. Ba't ako inubusan? Diba? So, kaya ko na palang magpatawad kahit na ako ay nasaktan. So, yun yung bagong ikaw. Right? Hindi ka na yung luma. Huwag mo nang isipin yon. And then, sabi dito, so that, bakit tayo kinreate na bago? Bakit tayo kinreate na brand new at saka masterpiece? So that we can do the good things He planned for us long ago. So, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng plano para sa'yo at ginawa kanyang qualify doon sa plano na yun. Kaya kanya ginawang masterpiece at brand new. Ikaw ay bagong ikaw dahil ikaw ay naka Kristo para magawa mo. Right? So, ibig sabihin, meron ka ng kakayanan na gawin yung plano ng Diyos sa buhay mo at malakaran yung kanyang mabubuting plano na inilagay niya na matagal ng panahon. Amen? Amen? Sige, kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Yan ang katotohanan. Na may plano sa inyo ang Diyos, kinwalify ka niya, right? Hindi siya namimili ng qualified. Kina-qualify niya yung disqualified. Amen? Kaya pag sinabi mo, ay, disqualify ako sa kalooban ng Diyos, well, that's good news. Bakit? Because He qualifies the disqualified. Amen. Ha? Unqualified. Yan. So, ibig sabihin, kapag yung tingin mo hindi ka karapat-dapat, ikaw yung kailangan ng Diyos. Dahil ginagawa niyang karapat-dapat yung hindi karapat-dapat. Kaya ang tawag doon ay biyaya. Right? So, kaya sa mga kaibigan niyo, pag sinasabi niya, hindi pare, talagang kailangan ko munang ayusin yung buhay ko bago ako sumama dyan sa'yo. Well, hindi mo kailangan ayusin yung buhay mo. Lumapit ka sa Diyos as you are. Then, kapag nakilala mo kung sino siya, malalaman mo kung sino ka, at ikaw ay lalabas ng kamukha niya. Amen? Come as you are and live as He is. Sabi nga ng slogan. Right? So, ibig sabihin, lahat tayo merong pag-asa. At kapag nakipag-isa kay Kristo, sabi dyan, you are His masterpiece. Kaya mong gawin yung plano niya. Amen? Sa ngayon, hindi mo man maisip kung paano, pero sabi ng Biblia, kaya mo. Kaya ang ini-encourage ng salita ng Diyos sa iyo at sa akin ay manatili kang makinig ng salita ng Diyos dahil habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang salita, sabi sa Romans 1:16, para maranasan mo yung pagbabago. At kapag ikaw ay nagbabad sa salita ng Diyos, ikaw ay unti-unting mababago kagaya sa kanyang imahe. Sabi sa 2 Corinthians 3 verse 18, basahin natin sa Amplified Classic para makita nyo ulit. Palagi na natin itong binabasa pero it's always good to be reminded. Amen? Sabi dito, and all of us, as with unveiled face, because we continued to behold in the Word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image, in ever-increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Amen? So kapag patuloy daw tayong tumitingin sa salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, tayo daw ay constantly being transformed. Amen? So kapag hindi mo pa nakikita yung kakayanan na binigay sa iyo ng Diyos, anong gagawin mo? Patuloy ka lang makinig. Dahil as you hear the word, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kumikilos sa iyong isipan at yung iyong isipan ay magkukumand sa iyong mga kamay at paa na lakaran yung kalooban niya. Yun yung proseso ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga
ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil gusto ng Diyos na ibalik ka doon sa original na awareness ng tao. Ano yun? Yung spiritual awareness ng isang tao ay mahalaga. Kailangan makita mo, yung iyong kamalayan ay mas lumaki doon sa pagkaalam kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi minsan, kapag labas natin dito, di ba, from Monday to, kahit hindi pa nga Monday, di ba, pagkalipas ng tanghalian, right? I-introduce na naman sa'yo ng kaaway kung sino ka sa sanlibutan. Ikaw ay mahina, ikaw ay hindi mo kaya, maraming problema. Yun yung ikaw sa sanlibutan. Pero kapag patuloy kang nagtumingin sa salita ng Diyos, i-introduce sa'yo ng Diyos kung ano yung meron ka, kung sino ka kay Kristo, ano yung kaya mong gawin. Kaya dinadala ka niya sa kamalayan ng pagiging ikaw kay Kristo. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ibabalik ka niya dun sa kamalayan. Ano yung kamalayan na yun? Parang si Adan, di ba? Alam niyo ba na si Adan ay hindi pa nagkakasala, siya ay merong mas malaki yung kamalayan niya, yung kanyang awareness sa kanyang spiritual status rather than his physical status. Bakit? Kasi hindi niya alam na siya ay hubad. Hindi niya nakikita. Diba? Wala siyang pakialam. Ano lang ang kanyang iniisip? Yung sinabi ng Diyos. Yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Pero the moment na sila ay nagkasala at sumuway sila doon sa sinabi ng Diyos, anong unang-unang napansin nila? Sila ay hubad. Naging mas malaki na yung awareness ng tao sa physical. At ang good news, dumating yung second Adam na ang pangalan ay Jesus Christ. Para mamatay at muling mabuhay para sa iyo at para sa akin. Nang sa ganon, tayo ay maibalik dun sa original intent, sa original purpose na ang tao ay mas malaki ang kamalayan sa kanyang spiritual status kaysa sa kanyang physical status. Amen? Kaya kapag palagi kang tumatayo sa salita ng Diyos, hindi ka nagpapanggap. Pag sinasabi mo ikaw ay pinagaling, hindi ka nagpapanggap kahit ikaw ay may sakit. Ikaw lang ay tumatayo dun sa realidad na meron ka dun sa awareness mo, sa iyong spiritual status na sabi ng Biblia, sa mga latay ni Jesus, ako ay pinagaling na. Amen? At anong mangyayari? Yung physical ay susunod, umaayon. Right? Lahat tayo nakakaranas ng kakulangan, right? Yun yung realidad natin. Pero kapag patuloy tayong tumayo dun sa ating kamalayang spiritual na nagsasabi, si Kristo ang iyong source. At sabi niya, God is able to make all grace abound towards you, that you having all sufficiency in all things that ano sabi doon? May have an abundance for every good work. Amen? Yun yung spiritual status mo. Ang sabi sa Tagalog, God is able. Ang Diyos ay may kaya ng Diyos. Ang Diyos ay may kakayanan na gawing pag-apawin, make all grace abound. Ang kanyang biyaya ay mag-umapaw sa iyong buhay. Amen? Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. Kung anumang estado mo ngayon, may business ka, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, ang hirap nun, ha? Diba? Ikaw ay, kung anong ginagawa mo, sabi ng Biblia, God is able to make all grace abounds towards you. Amen? At yun yung ating spiritual status. Ang problema, pagkalipas mamaya, babalik ka dun sa physical awareness na ay, wala akong pambili. Ay, ang dami kong problema. Ay, meron akong papondohang cheque. Di ba? Sa mga businessman, di ba? Pastora Josie, dati kang businesswoman. Di ba? Talagang ikaw ay mag-struggle. Right? Nanginginig, lalo na kapag ang papondahan mong cheque ay 2 milyon. Di ba? At
Pero, tandaan mo na hindi lang yun yung iyong awareness. Nandun ka sa spiritual awareness, kaya salamat kay Lord, right? Ngayon, meron ka ng kakayanan na pumili at ikaw ay malaya na tumayo sa kanyang mga sinabi. Lord, salamat dahil alam ko na ikaw ay merong kakayanan na suplayan lahat ng aking mga pangangailangan. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen? Ba't ba ako pumunta doon? At appetizer lang po yun. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. At patuloy niyong pinapahayag ang kapahayagan ng inyong salita. Lord, dalangin namin as we study your word. Let the Holy Spirit lead us and reveal to us your word so that we can be more aware of who we are in you rather than who we are in this world, oh God. Lord, we thank you. Have your way. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Well, sabi sa Galatians 5:1, yan ang ating topic, no? Ang title natin ay Free for Freedom, right? At sabi diyan sa NIV version, gusto ko yung NIV version ng Galatians 5:1 dahil sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Ano yung ibig sabihin nun? It is for, sa Tagalog ay, bakit daw tayo pinalaya? Pinalaya tayo para sa kalayaan. At yung kalayaan na yun ay hindi yung naiintindihan ng sanlibutan na malaya na pwede ko nang gawin kahit anong gusto kong gawin. Hindi yun yung kalayaan na definition ng salita ng Diyos. Amen. Yung kalayaan na dinidefine dyan ng salita ng Diyos ay si Kristo. Sabi nung kanta natin, you are my freedom, right? Si Kristo ang ating kalayaan. At sabi, di ba last week, pinalitan natin yung freedom ng Christ. Sabi, it is for Christ that He has set you free. Amen? So, pinalaya ka ng Diyos para sa Kanya. Ngayon, the moment na hindi mo naintindihan yon, akala mo pinalaya ka ng Diyos para gawin mo lang kung anong gusto mo, ang sabi ng Biblia, babalik ka. Sabi na, and stand firm. Kaya sabi doon, tayuan mo na. Tayuan mo na yung kalayaan na meron ka kay Kristo. Bakit? Oras na hindi mo tayuan, yung kalayaan na meron ka kay Kristo, ang sabi doon ay, babalik ka. Kaya nga sabi doon, don't let, nasa kakayanan mo na ikaw ay bumalik ulit doon sa slavery, ano yun? Doon sa walang kalayaan sa kakulangan, sa sakit, sa wisdom, walang access ka sa wisdom ng Lord kasi palagi kang nakatingin doon sa physical awareness, sa physical status mo. Dito sa mundo, palagi, di ba yun ang makikita mo kapag nandito ka sa mundo, nakatingin ka palagi sa sanlibutan, doon sa sinasabi ng sanlibutan, mahirap, mahal, kulang, tataas ang tax, ano pa? Tataas ang gasolina. Lahat ng awareness sa physical ay nagbibigay sa atin ng takot. Right? Pero kapag aware ka doon sa estado mo kay Kristo, nagbibigay sa iyo ng confidence. Ng lakas ng loob. Right? Na kahit na tumaas, sabi ko nga palagi ito sinasabi dito, kahit na ang pandesal ay maging 100 isa, sigurado ang mga taga KCC ay nagpapalaman pa rin ng corn beef sa pandesal. Right? Bakit? Dahil hindi ka nakatingin sa pagbaba o pagtaas ng ekonomiya, ikaw ay nakatingin kay Kristo na iyong source. Amen. So hindi ka na matatakot. Right? Although, pag sa totoong buhay, palagi tayo natatakot. Pero kaya nga pinalaya ka na. Pinalaya ka ng Diyos para matantiling maraya. Sabi sa New King James Version, sabi dyan, stand fast, therefore in the liberty by which Christ
has set us free. So, ibig sabihin nun, kailangan mo talagang tumayo. Kaya kanya pinalaya para meron kang kakayanang tumayo. Right? Nung hindi ka pa malaya, nung wala ka kay Kristo, wala kang kakayanang tumayo. Palagi ka matutumba. Palagi kang pupunta doon sa physical. Pero ngayong na kay Kristo ka na, meron ka ng kakayanang tumayo doon sa kalayaan na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Tahimik kayo Alam ko, ina-absorb nyo lahat ng sinasabi ko. Inom muna ako. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Amen? So, nasa yung kakayanan, kung ikaw ay babalik doon sa bondage, ano yung bondage? Yun yung bondage ng old life. Right? Sa old life, hindi mo mararanasan yung kingdom of God. Yun yung sinabi din sa dulo. Sabi niya, hindi nyo ba alam na those who practice these things cannot inherit the kingdom of God. Right? Ang tinutukoy nun ay yung buhay, yung kultura ng kaharian ng Diyos. Hindi heaven, hindi pagpunta sa langit, kundi yung kultura, yung karanasan doon sa magandang kultura ng kaharian ng Diyos. Yung sistema, yung kanyang pagkilos. Hindi mo mararanasan, hindi mo ma-inherit, hindi mo mararanasan yung kingdom of God kapag patuloy tayong sabi dito ay nagpatali sa ating laman. Verse 13. Sabi diyan, for you brethren, New King James Version, for you brethren have been called to liberty, right? Tinawag ka dun sa kalayaan na yan. Dun ka nababagay. Di ba naalala nyo na, palagi ko yung example yung isda, right? Yung isda, tinawag siyang lumangoy. Tama? Tama ba? Maliban dun sa flying fish. Langoy at lipad. Di ba? Pero bumabalik din sa dagat. So, kapag yung isda ay nagpumilit na tumira sa gubat, anong unang-unang mangyayari sa kanya? Mag-struggle siya, right? Mag-struggle siyang huminga. Para kang palaging sinasakal. Right? Parang, ang hirap, parang palaging sinasakal ng buhay Bakit? Dahil yung isda ay hindi naman tinawag para mabuhay sa gubat. Tinawag siya para mabuhay sa tubig. Right? Alat man yan or tabang. Ganon yung larawan sa atin mga kapatid. Kaya nga mahalaga yung salita ng Diyos dahil dito maintindihan mo kung saan ka nilagay ng Diyos. At meron kang kalayaan na piliin yon. At sabi dito, for you brethren have been called to liberty. Right? Ikaw ay tinawag para maging malaya. Yun yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Malaya. Alam, di ba, malaya sa sakit, malaya sa... Pag sinabing malaya sa sakit, hindi ibig sabihin hindi nagkakasakit. Ibig sabihin, gumagaling yung sakit. Amen? Pag sinabing malaya sa kakulangan, hindi ibig sabihin, hindi ka nakakaranas ng kakulangan. Ibig sabihin, palagi kang nakakaranas ng probisyon. Amen? Yun yung kalayaan na meron ka. At doon ka dapat nabubuhay. Amen? And then sabi dito, only do not use your liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Right? Doon ka tinawag Kapag nakita mo yung pag-ibig ng Diyos, nakita mo kung gaano kanya minahal na hindi ka naman kamahal-mahal, pero minahal ka pa rin niya. Amen? At kapag nakita mo yung unconditional love ng Lord, makikita mo na, yung meron pala ako ay hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay binigay niya sa akin. Kaya nga, itong pag-ibig na to, yung same love na naranasan ko sa Kanya, ito rin yung same love na ibibigay ko sa iba. Amen? At doon ka tinawag, hindi ka tinawag doon sa hate.
Hindi ka tinawag doon sa galit. Hindi ka tinawag doon sa offense. Tinawag ka sa liberty. Ano yun? Yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapag nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, mananatili ka sa kalayaan. Kaya ang sabi dyan, wag mong hayaan, wag mong gamitin. Actually, sabi doon, do not use. So may kakayanan kang gamitin yung kalayaan para piliing magalit sa iyong kapitbahay. Para piliing mag-alala sa iyong buhay. Right? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong gamitin yung magandang kalayaan na binigay sa iyo para bumalik ka dun sa bondage. Ano yun? Bondage ng anxiety, bondage ng kakulangan, bondage ng hate, bondage ng offense. Right? Huwag ka nang bumalik doon. Ang sabi ng Biblia, manatili ka, stand fast. Manatili ka dun sa liberty, doon sa kalayaan na meron ka kay Kristo. Manatili ka. Bakit? Dahil kapag umaalis ka doon kung saan ka tinawag, para kang isda na gustong tumira sa bundok. Hindi mo matatagpuan yung buhay. Buhay, sabi niya sa John 10:10, naparito ako para bigyan kayo ng buhay, buhay na masagana at kasiyasiya. Right? Hindi lang masagana. Kasi minsan masagana ka pero hindi ka masaya. Right? Minsan naman masaya ka pero hindi ka masagana. Pero kay Kristo, wala siyang iniwan. Sabi niya, ikaw ay masagana at yung kasaganaan mo ay mai-enjoy mo. Paano mangyayari yun? Kapag tumayo ka doon sa kalayaan na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sabi diyan, sabi sa 14, for all the law is fulfilled in one word. Even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Sa Tagalog, kapag nagkagatan kayo, para kayong mga asong nakataas palagi ang balahibo sa batok. Diba? Ganun yun. Pag may nakita kayong asong tumatahol at nakataas yung batok, yung balahibo, tumakbo, huwag kayong tatakbo. Huwag kayong tatalikod. Dahil oras na tumalikod kayo, sasakmalin kayo. Sabi, huwag daw natin gamitin yung kalayaan natin para mangagat. Right? Ang sabi, ang lahat daw ng batas ay kinompress sa isa. Ano yun? Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Right? Ano yung larawan na yun? Ang larawan na yun ay minahal ng Diyos. Ikaw, kahit na palagi ka nangangagat, minahal ka ng Diyos. At pinatawad ka niya. At walang kondisyon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Right? Kaya nga ang tawag doon ay agape. Right? Minahal ka niya dahil nag-decide siya na mahalin ka niya kahit sino ka pa. Kaya kinunclude ng Romans 2 verse 4, sabi niya, the goodness of God will lead you to transformation, to repentance. Right? Mababago ka dahil sa kabutihan ng Diyos. At yun yung larawan ng pag-ibig. Kapag nakita mo yung pag-ibig ng Diyos na ginawa sa'yo, sigurado, kahit na gusto mo nang kagatin ang iyong kapwa, didilaan mo na lang. Di ba yaso? Pag gusto ka, dinidilaan ka. Di ba? Hindi ganun. Hindi. Yung parang aso na gusto ka. Di ba?
Pag gusto ka ng aso, didilaan ka niya eh. Di ba? Tapos nag-wiggle pa yung buntot. So, yun yung larawan ng kalayaan, mga kapatid. Pero the moment, sabi niya, na ginamit mo yung kalayaan na yun, doon sa iyong laman. Actually, sabi niya dito, verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paano tayo maglalakad sa Espiritu? Kapag alam mo kung sino ka sa Espiritu. Tama? Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka makapaglakad sa Espiritu. Walang parang multo naglalakad. Parang si Dudong ng Biyernes. Diba? Hindi ganoon, right? Kapag naintindihan mo yung iyong spiritual status kay Kristo, saka ka palang makakapaglakad sa Espiritu. At saka mo palang matatatwa. Anong Tagalog doon? You shall not fulfill, right? Saka mo lang matatalikuran yung lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Gustong mangagat. Lalo na pag nasaktan. Lalo na pag sinabi, Pastora Josie, ang tagal mo naman mag-giving. Anong physical, fleshly reaction? Ayoko na nga mag-share, kayo na lang dyan. Di ba? Anong tawag doon? Kagatan tawag doon. Right? Pero yung spiritual status, hindi, meron akong pasensya. At ako ay teachable. Right? Ganun po ba, pastor? Ganun kahit mas matanda ka sa akin. Kahit ganun po ba, pastor? Sige, sa susunod po ay gagawin ko na lang 1 hour. Gagawin ko na lang na 5 minutes na walang sama ng loob. Amen? So, yun yung kakayanan na meron ka. Pero pag naintindihan mo kung sino ka kay Kristo. Kaya kapag empty ka doon sa ikaw, sa masterpiece na ginawa ng Diyos, hindi mo alam kung sino ka kay Kristo, sigurado, kapag ikaw ay nasaktan, mananakit ka rin. Kapag ikaw ay niloko, mangloloko ka rin. Bakit? Hindi mo alam kung sino ka kay Kristo. Hindi mo alam kung paano mag-react yung spirit man na ikaw. Right? Bakit? Wala kang awareness dun sa spiritual status mo. Ang awareness lang natin ay dun sa ating physical. Ay ganito, mainitin ako eh. Mainitin ang ulo ko, lalo na kapag ako'y gutom. Right? May kilala kayong gano'n? Pag nagutom na, talagang hindi mo ay, tagal naman yan! Diba? So, kaya mahalagang malaman mo, right? Sabi nga, kaya ang panalangin ni Apostol Pablo, Ephesians 1, 17, 18, sabi niya, I pray that the eyes of your understanding, tingnan natin, Ephesians 1, 18 yata. Yan, I pray that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe. Amen? Yan yung ating spiritual status. At yan yung ating liberty. Yan, kapag nalaman mo yung kanyang pagkatawag sa'yo, sino ka sa kanya, right? Yung binigay niya sa'yo at yung kakayanan. You know, what is the exceeding greatness of His power towards us. Right? His power towards, yung kapangyarihan niya, yung ability niya, binigay niya sa atin. Kaya yun yung title natin ngayong taon. His DNA. Right? His divine nature ability. Binigay niya sa atin. At tuwing matutuklasan mo at magbababad ka dun sa kakayanan ng Diyos na nasa iyo, sigurado, mas hahaba ang iyong pasensya, mas hahaba ang iyong pangunawa, mas hahaba ang iyong kaligayahan, at mas tatagal ang iyong makinis na mukha. Kasi hindi ka palaging galit eh. Diba? Ikaw ay nasa kapahingahan. Ikaw ay nasa rest. Right? Kaya sabi ng Matthew 11:28, sabi niya, are you tired, burned out, worn out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. Amen? I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. You will learn how to live freely and lightly.
Yun yung buhay na merong awareness sa kanyang spiritual status. Amen? Last verse. Mahaga nga ako ngayon dahil ba may laban si Pacquiao? Second Corinthians 3 verse 17. TPT version. Last verses. Magsimula tayo sa #15. Sabi yan, so until now, whenever the Old Testament is being read, the same blinding comes over their hearts. Right? So, ibig sabihin, tuwing sa panahon nila, kapag binabasa daw yung Old Testament, yung veil ay nandun pa rin. So, and then sabi sa verse 16, but the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see. Amen? So, the moment one turns to the, ibig sabihin sa Tagalog ay, sa oras na ikaw ay lumapit sa Diyos o sa Lord, at bukas ka, di ba? Lumapit ka na, gusto mo siyang tanggapin. Yung harang daw ay naalis at ikaw ay nakakakita. Right? At ano yung makikita mo? Yung totoong spiritual status mo sa kanyang harapan. Amen? And then sabi diyan, verse 17, ito yung gusto kong sabihin. 17, now the Lord, yung Lord daw, the moment you turn to the Lord, ang tinutukoy niya daw na Lord doon, now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. So tuwing magbabasa ka ng salita ng Diyos at lalapit ka sa Holy Spirit at sasabihin mo, Holy Spirit, ipaunawa mo sa akin ng salita ng Diyos. Sabi, nakakakita ka daw. Right? At yun mismo ako personally, tuwing magbabasa ako ng salita ng Diyos, hindi ako umaayon sa aking sariling understanding. Palagi ko ina-acknowledge, Holy Spirit, salamat dahil alam ko na ikaw ang magre-reveal ng word mo sa aking buhay. Amen? At yun sabi ng Biblia, sabi doon, now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever He is Lord, there is freedom. So, bubuuin ko na yung puzzle. Sabi doon, kapag ang Holy Spirit daw, ang Panginoon, sabi niya, kung nasaan siya, kung nasaan siya, at siya ang Panginoon sa lugar na yon, meron daw kalayaan. Ulitin ko sabi sa English, and wherever He is Lord, sa Tagalog, kung saan man daw siya Lord, kung saan siya may-ari, ibig sabihin ng Lord ay owner, kung saan mo pinapasakop, actually sabi dun sa isang verse, saan mo pinapasakop, sabi sa chapter 6 yun eh. Kung saan mo pinapasakop, yung sarili mo, yun yung Panginoon sa'yo. Lord, Panginoon, right? So, ang ibig sabihin, kapag pinasakop mo sa Holy Spirit, pinasakop mo sa banal na Espiritu, yung area ng buhay mo, yung area ng buhay na yon ay lumalaya. At paano ka nagpapasakop sa banal na Espiritu? Kapag nakita mo yung salita ng Diyos, kasi dun ka niya dadalhin sa salita ng Diyos, at ang sinabi ng salita ng Diyos ay sa finances mo,
ikaw ay malaya. At ito ang ginagawa ng malayang merong kalayaan sa kanyang finances. Ano yun? Ikaw ay nagbibigay. So kapag ang Lord dun sa iyong finances, ba't ba yun ang sinample ko? Okay yun, no? Dahil kailangan natin maintindihan to. Kapag ang Holy Spirit, ang Lord dun sa finances mo, sabi dun, meron kang freedom. Hindi ka mananatili sa bondage of lack. Meron kang freedom. Or sa ibang area, kapag si Lord, ang Holy Spirit, ang Lord sa iyong katawan. Diba? Ikaw ay, naunawaan mo na ikaw ay temple ng Holy Spirit. At hindi mo sinisira yung iyong katawan. Bagamat ito ay, diba? Ito ay pinapalakas mo pa. Nakagaya ng mga gym bodies natin dito, no? Ginagawa mong healthy. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay merong kalayaan sa sakit. Malaya ka. Yun ang ibig sabihin nun. Kung saan mo daw ginagawang Lord yung Holy Spirit, lalaya yung area na yun. So isipin nyo, saan ba kayo merong bondage? Saan kayo nakakulong sa area ng buhay niyo? Kaya simulan nyo na gawing Lord ang Holy Spirit dun sa area na yun para ikaw ay lumaya. So ito ay detail. In general, ikaw ay sa kalayaan tinawag. Kaso lang, sabi ng Biblia, stand firm. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, Pastor, kala ko ba malaya na ako? Ba't ngayon kailangan kong ipasakop sa Holy Spirit yung area ng buhay ko para lumaya? Dahil ikaw ay malaya. Kaya sabi niya doon, stand firm therefore in the liberty. Bakit? Kasi meron kang kakayanan na hindi tumayo doon sa kalayaan. Na meron ka, yung sinasabi kong Holy Spirit na pag ginagawa mong Panginoon sa area ng buhay mo, yun yung pagtayo. Yun yung pagtayo sa freedom na meron ka. Kapag hindi ang Holy Spirit ang sumasakop sa iyo, sa buhay mo, mananatili ka sa bondage. So yun yung at paano natin gagawin yun? Through the Word, right? Kasi wala siyang ibang sasabihin kundi yung salita ng Diyos. Diba? Wala siyang ibang sasabihin. Hindi niya sasabihin na, engineer, tumalong ka sa building. Diba? Hindi sasabihin ng Holy Spirit yun sa iyo. Right? Ang sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, i-confirm niya yung salita ni Kristo na nabasa mo. Kaya kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, yung Holy Spirit, yun yung nire-reveal niya. Yun yung pinapahayag niya sa isipan mo. At yun pala yun. At kapag meron kang understanding, kaya sabi dun sa taas, you will see. Kapag meron kang understanding, siya na yung nagpapalaya sa iyo sa lugar na yun. Amen? Kung saan ka nagkaroon ng understanding, ibig sabihin, pinapalaya ka na dun sa lugar na yun. Naintindihan niyo? Hindi. Halimbawa, sa giving ulit, di ba palagi namin sinasabi, kapag hindi nyo naintindihan yung giving, di ba? At nagsasabi kayo palagi na lang nag-giving tong KCC na to, huwag kayong magbigay. Huwag. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na nagbibigay ng maasim ang muka. Sayang yung bibigay ninyo. Right? Itago nyo na lang. Hanggang sa, ano ibig sabihin ng pastor? Hanggang sa dumating ka sa kaunawaan. Okay? Pag naintindihan mo na yung bakit merong giving sa kaharian ng Diyos, malaya ka na ngayong magbibigay na merong kagalakan. Paano nagsimula yung kalayaan? Dahil naintindihan mo na. Meron ka ng kapahayagan. At sinong gumawa nun? Holy Spirit. Kaya ang sabi doon, kung saan daw, Lord, yung Holy Spirit, dahil merong kaunawaan doon, ay merong kalayaan.
Right? Malaya ka nang magbigay, malaya ka nang lumakad sa kagalingan, malaya ka nang lumakad sa probisyon, malaya ka nang lumakad sa proteksyon ng Diyos, sa wisdom ng Lord, sa kalooban ng Diyos, dahil palagi mong sinasabi na ang banal na Espiritu ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Siya ang Lord sa buhay ko at mananatili akong malaya. Amen? At kabaligtaran nun, kapag ang Lord ay yung flesh, diba? Sabi doon, walk in the Spirit so you will not fulfill the lust of the flesh. Sabi sa Galatians, kapag yung flesh ang Lord, ano mangyayari? You will go back to slavery. Para kang isda na nabubuhay sa bundok. Hindi ka makahinga sa buhay. Palagi na lang, hindi mo alam ang gagawin. Nag-struggle ka. Bakit? Kasi hindi ka doon nilagay ng Diyos. Nilagay ka ng Diyos sa kalayaan. Amen? Kaya yung banal na Espiritu ay pinatira sa iyo para malaman mo kung saan ka pinalaya ng Diyos. At itutuloy natin to next Sunday. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa wisdom, sa revelation na binigay mo sa amin ngayong umaga. Lord, dalangin po namin na ito ay dalhin namin paglabas namin sa pinto na yan at patuloy na i-remind mo sa aming mga isipan ang kalayaan na pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat at ang dalangin po namin ang banal na Espiritu ang patuloy na magpahayag ng inyong salita na mga narinig namin ngayong umaga. Nang sa ganon, maranasan namin sa aming buhay ang kalayaan na binigay mo na sa amin. Marami pong salamat at nawa ang inyong kapayapaan ang manatili sa bawat isa hanggang sa susunod na pagkikita muli namin dito sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.